Nakatakdang suriin ng isang tren ng LRT Line 2 na naapektuhan ng pagtama ng kidlat sa kawad sa Antipolo Station ngayong hapon. Nagdulot yan ng saglit na pagkaantala ng biyahe. May report si Katrina Son. Habang nagbababa ng mga pasahero sa Antipolo Station ang tren na ito ng LRT2, biglang may kumislap at pumutok sa ibabaw nito mag-aalas 3 ng hapon. Sa paunang investigasyon ng LRT2, naapektuhan ito ng kidlat. Unang tumama sa kawad ng kidlat, saka gumapang at tumama sa catenary power cable. Pagtitiyak ng Light Rail Transit Authority o LRTA, may safety features naman ng tren kabilang na ang lightning arrestor. Ang nag-spark na yun actually, yun yung surge protector, yun yung lightning arrestor natin. Na yun naman yung function niya. Hindi natin pwedeng i-prevent yung lightning, but we can put yun nga mga lightning arrestor para yun ang sasalo, para safe yung tren natin. Di na bago na tinatamaan ng kidlat ang LRT2 tuwing tag-ulan. One classic example is last year sa Gilmore. Ang nangyari, kumidlat, kitang-kita sa video, kidlat, tumama sa labas, gumapang yung kuryente, and then ang nagputukan yung nasa loob ng stasyon. Naabala ang biyahe ng mga tren sa loob ng 1 oras. Sa pagitan lang ng Cubao at Recto ang mga tren. Nagantay na lang din po kami na magumana po yung LRT since yung tren po is hanggang Cubao lang po kanina. Yun din naisip ko kasi baka may problem pa yung LRT kaya hindi ako agad umuwi. Papunta po ako na Legarda pero nabalitaan po na out of order, hindi po nagpo-function yung tren. Nag-deploy ang LRT2 ng shuttle van para sa mga apektadong pasahero. 4:30 ng hapon, nagbalik normal ang operasyon. Ang train set 1 na tinamaan ng kidlat, nakatakdang alisin sa platform 1 ng estasyon pagkatapos ng operasyon ngayong gabi. Ilang beses na ring nagkaaberya sa LRT2 na nagpahinto sa operasyon nito. Gaya ngayong taon na dahil sa power issues at pagkasira ng catenary wire. Noong 2019 naman, nagkasunog sa bahagi ng linya sa pagitan ng Anonas at Katipunan stations. Nawalan pa ng kuryente noon sa Katipunan station dahil iyan sa pagputok ng 2 power rectifiers o power transformers ng LRT2. Isinara ang Anonas, Katipunan at Santolan stations para sa pagkukumpuni. Naantala pa iyan nang sumabay ang COVID pandemic noong 2020, kaya inabot ng 2021 ang muling pagbubukas ng mga apektadong estasyon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinisiyasat ng PIDEA ang mga nag-viral na nangisay dahil humithit ng tinatawag na tuklaw o black cigarette. Kasama sa mga tinitignan ng kaso ng isang lalaki sa Taguig na sa viral video ay tila umiiyak pa habang inaalalayan ng ilang tao. Isang rider umano ang nagpahit sa kanya ng tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay galing sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuok lao. Dahil mas malakas ito kaysa ordinaryong sigarilyo, ginagamitan ito ng malalaking bamboo pipe. May insidente na rin ng 3 kabataan sa Puerto Princesa, Palawan, na umano'y nangisay sa tuklaw na pinahit ng isang rider. Hinihintay pa ang resulta ng lab test ng mga kabataan pero posible umanong may ibang halo ang black cigarette na kanilang nahit-hit. Sinisilip din ng PIDEA ang bentahan ng tuklaw online. Bumuo na ng Special Task Force ang PNP para rito. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Ayon na rin po doon sa 2 minors natin na victims, after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Dumami ang mga pasyenteng may leptospirosis dahil sa baha na sa ilang lugar ay hindi pa rin humuhupa. May report si Maki Pulido. Tirik na ang araw pero sa Bae Laguna baha pa rin at kulay berde dahil sa mga lumot. Sabi ng ilang residente matapos ang mga bagyo at habagat, hindi pa humuhupa ang baha mula pa noong July 25. Mabaho na raw ito, makati sa balat at malamok pa ang mga lumulusong sa baha na may meligro pang magka-leptospirosis.
May ilan ngang taga Laguna sa 45 leptospirosis patients na nakakonfine ngayon sa San Lazaro Hospital. Ang iba, taga Metro Manila at Cavite. Pare-parehong lumusong sa baha nitong mga bagyo at habagat at ngayon, lahat sila may tama na sa bato, baga o atay. 4 ang nasa ICU ng San Lazaro gaya ng mister ni Marlene na dahil tagabili ng pagkain ay napilitan daw maglakad sa baha sa Malabon. Pero baha rin ang naging hadlang nila para makakuha ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis. Ang hirap. Baka mamaya, ano mangyari sa kanya. Siyempre po, nag-alala din po ako. Sa San Lazaro, 7 pasyente ang namatay sa unang 5 araw ng Agosto. Ang isa sa kanila ay edad 16 pa lang, namatay sa acute renal failure o nasira na ang bato. Severity ng mga sakit ngayon, medyo aggressive sa tingin namin, na within 2 to 7 days, nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa kidney, sa liver, at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga na kailangan po namin i-ventilator. Sa Mang Rodriguez Hospital, 44 na leptospirosis patients ang nakakonfine. Sa buong bansa, mahigit 500 kaso ng leptospirosis ang naitala ng DOH nitong Hulyo. Wala pang datos kung ilan ang tinamaan bunsod ng mga bagyo at habagat kamakailan. Wala ka namang pag-iiwasan. Bawa, you were caught in a flooded area already. Mag-ingat, make sure sana, no, meron bota. Kung wala, nababad ka or lumusog ka na sa baha. Ina-advise prophylaxis. Mag-take na po kayo ng doxycycline. Huwag pong isa pag walang bahala kasi nakakamatay po ang leptospirosis. Problema naman sa Philippine General Hospital ang dagsa ng mga pasyenteng may iba't ibang kondisyon. Puno na ang kanilang emergency room at hindi na muna tumatanggap ng bagong pasyente. Handa naman daw ang 20 DOH at GOCC hospital sa Metro Manila na i-admit ang mga hindi na kaya sa PGH. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabubuwag ng isang senador ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps at ang ibigay na lang daw ay isang bagsakang ayuda na pampuhunan. Umalma ang DSWD at nagpaliwanag kung bakit dapat na buwanan ang pagbibigay ng ayuda. May report si Jonathan Andal. Matapos mag-apply sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps ang magulang ni Kate noong 2019, natulungan siya nito na makapagtapos ng pag-aaral. Sa education po namin, binibili po ni mama yung ng mga gamit po namin sa school pag may natatanggap po siya. And yung sa health naman po namin, yung mga gamot po, nakakabili din naman po siya. And also yung mga ibang kailangan po namin. At ngayong graduate na siya, plano raw niyang tumulong sa pamilya. 7 taon lang kasi ang maximum na tagal ng pagtulong ng gobyerno sa ilalim ng 4 Ps. At ang ayudang natatanggap nila noon, may mga kondisyon gaya ng pagdalo sa mga family development session para mapaunlad ang kabuhayan. Pero para kay Senator Erwin Tulfo, dapat buwagin na ang programa. Sa halip na buwa ng ayuda, isang bagsakang tulong na lang na pwedeng pampuhunan. Puna rin niya, hindi rin daw patas ang programa dahil hindi qualified ang maraming low-wage earner. Yung pang isang taon nila matatanggap, ibigay mo na ng lump sum at bahala ka na dyan. Pero bago mong bigyan sila ng budget, kailangan alam nila, sabihin nila kung anong gagawin nila sa pera na yon at may training po sila. Tutol ang DSWD, wala raw dahilan para tanggalin ang programa. Anila dahil sa 4 Ps, nasa 3 milyong Pilipino ang naiahon sa kahirapan. Hindi lang daw kasi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Kabilang din kasi sa kondisyon nito ang matiyak ng mga magulang na nag-aaral ang mga anak habang nasa ilalim sila sa 4 Ps. Pati na rin ang regular na pagbisita nila sa health centers. Mahirap po yung one time kasi hindi mo ma-assure na talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Pero at least ngayon, susundan mo Susundan mo at madidevelop yung behavior. Yun naman ang purpose ng 4 Ps yung behavior change. Na talaga yung mga magulang kahit mahirap, di ba? Mabigyan lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak. Talagang magsusumikap. Si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na principal author ng batas na nagtatag ng 4 Ps noong senador pa siya, nanindigang milyon na ang naitawid sa kahirapan ng 4 Ps at ito raw ay dapat isustain. Bagamat may mga butas sa pagpapatupad o mga pang-aabuso sa programa, dapat pangaraw palakasin ito. Susi raw ang mas maayos na pag-target, pagbabantay at pagsuporta sa 4 Ps. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Wala pang isang taon mula na nagawa pero nasira agad ang flood control project sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Noong bumaha, namiligro raw ang mga residente. Kaya sa inspeksyon niya kanina, pinagpaliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang kontraktor. Kailangan maibalik mo ang daan dito ha. Tatambakan mo yan ha. Sa zona ni Pangulong Marcos noong Lunes, pinunan niya ang mga palpak na flood control project na anyay kinurakot. Kaya kahit merong mga ganito, bumabaha pa rin. Tinanong kong Pangulo sa kanyang podcast. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa national budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong pisong pondo ang inlaan para sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, may mga hawak na siyang pangalan na isa sa publiko. Nakita ko, hindi nagagawa. Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Pati raw katiwalian sa iba pang proyekto ng gobyerno, hahabulin. Kanina pinuntahan din ng Budget Secretary ang San Agustin Norte Bridge sa Arayat na 8 taon ng putol. Iniuugnay nito ang barangay Kamba sa Arayat at bayan ng Cabiao, Nueva Ecija. In-inspection din ni Secretary Pangandaman ang sirasilang Apalit Macabebe Road. Aabot sa 400 meters ang kalsada ang kailangan ng emergency repair, gaya ng paglalagay ng konkreto at maayos sa drainage. Yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Nagsumbong din sa kalihim ang alkalde ng Apalit. 1.5 kilometers na tapos hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa Sapa, sa kanal po. Ayon sa DPWH Region 3, tinanggal sa budget deliberation sa Kongreso ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga. Sabi naman ni Pangandaman, pwedeng gamitin ang 1 bilyong pisong Quick Response Fund para sa agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa sakuna. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Sabi ni Pangandaman, makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road project. Sabi ng Pangulo, kahit may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin ng ehekutibo na maisulong ang mas mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit sa pag-inom ng tubig, kailangan din daw balansyado ayon sa eksperto. Dahil kung problema ang kulang sa tubig o dehydration, delikado rin ang sobra-sobra sa tubig o overhydration. Ang Fit Track sa report ni Katrina Son. Ikaw ba'y tila matamlay, kutis ay dry, at gutom kahit may laman ng tiyan? Kung oo, ang sabi ng doktor, malamang dehydrated ka. Yung sinasabi natin na 6 to 8 glasses or 7 to 10 glasses, actually not required but recommended to keep yourself hydrated lang naman. Natuto na nga raw ang property specialist na si Jenna Mapalad na uminom palagi ng tubig nang minsan daw siyang mahilo. Tulad nga na talagang init, sobrang init na init, talagang halos mag-collapse na rin po talaga. Pero nung pagbaba ko... Water is life nga raw para sa taxi driver na si Fernando Razo. Kapag hindi raw siya hydrated, ramdam daw niyang mabigat ang kanyang katawan. Masikip sa dibdib kulang sa tubig. Kailangan po marami tayong tubig na naiinom. Lalo na ngayon, ilang araw na naman, uminit ng gusto. Masasabing well-hydrated ang tao kung hindi nakakaramdam ng uhaw at light yellow ang kulay ng ihi. May mga pagkakataong kailangang damihan ang inom ng tubig. Halimbawa, sobrang init, nag-ehersisyo, at may lagnat, mga ganyan, ang maaaring kinakailangan natin na magtaas pa or mas damihan pa po natin ang ating ininom na tubig. Pero kung sobra-sobra ang tubig o overhydrated, delikado rin. Kasi kapag overhydration,
maaari ding magkaroon ng problema na tinatawag natin ng electrolyte imbalance, lalo na yung pagkakaroon natin ng hyponatremia o bumabagsak masyado ang sodium sa dugo. At ito maaari magdulot ng pagsuswell ng cells, lalo na sa brain natin. Kaya para mapanatiling hydrated, mainam na uminom ng 1 baso ng tubig kada oras. At payo rin ng doktor, pwede pa rin maging hydrated sa pagkain, lalo na sa mga prutas at gulay. Ang mahalaga, matiyak na sapat ang taglay na potassium, electrolytes at magnesium sa katawan. Yung ating mga nerve signaling, nakakatulong din sila doon, at saka yung iba pang mga balanse. Kaya minsan kapag kahit uminom ka ng tubig, kung tubig lang yun, kung wala yung electrolytes, sometimes nagkakaroon ng pakiramdam na parang pagod pa din. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 ang patay at di bababa sa 50 ang nawawala sa flash flood sa India. 4 naman ang nasawi at halos 80 ang sugatan sa masamang panahon sa Taiwan. Yan at iba pa sa World News si Joseph Moro. Ilang estruktura ang nawasak ng nabuhalang buhawing ito sa Inner Mongolia region sa China. Wala na paulat na sugatan o nasawi ayon sa state media. Nagpabaha sa ilang bahagi ng Kosovo ang biglaang pag-ulan. Stranded ang maraming sasakyan na may rusya rin sa mga motorista mga yelo o hailstone. Sa southern Taiwan, bukod sa baha may mga landslide o pagguho rin. 4 ang patay, halos 80 ang sugatan at 3 ang nawawala. Ang ulan sa loob lamang ng 1 linggong epekto ng habagat, katumbas na mahigit 1 taong ulan ayon sa kanilang weather agency. Sinalanta rin ng matinding ulan ang Hong Kong at Macau. Itinaas ang black rain storm warning ang pinakamataas na alert level. Sa Hong Kong may mga isinarang ospital at paaralan bilang pag-iingat. Ang ulan doon pinakamarami sa isang araw mula noong 1884 ayon sa kanilang Weather Bureau. Sa northern India, nanalasa sa isang village ang flash flood mula sa kabundukan. Wasak ang mga bahay at gusaling dinaanan ng agos. Lagpas 50 ang nawawala. Marami ang pinangangambahang nasawi. Sa Japan, ramdam ang matinding init. 41.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Sa datos ng kanilang Fire and Disaster Management Agency, mahigit 53,000 na ang nagka-heat stroke sa kanilang summer season. Kung sa Japan, summer season, sa Australia na nasa Southern Hemisphere, winter. At dahil bihira ang snow roon, in-enjoy ng mga residente at turista ang niebe. Pero sa New South Wales, may gitsandang sasakyan ang narespondihan dahil nalubog sa snow. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Barbie Fortesa at Jameson Blake holding hands while leaving the venue ng GMA Gala 2025. All smiles din sila nang makasalubong sina Will Ashley at Gian Bernardino ng Cup of Joe. Dati nang nilinaw ni Barbie na friends lang sila ng aktor. Na-corner ko naman sa blue carpet si Jameson. We're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person. And again, we have common interests. Diretsuin ko, is there anything going on in there? No comment. Nakunan din ang ex ni Barbie na si Jack Roberto na kinausap si Jameson during the party. Sabi ni Jack, naging magkaibigan sila ni Jameson nang minsang magkasama sila sa It's Showtime. Mukhang sweet si Barbie and si Jameson. Bagay. Tsaka it's about time. May mga deep talks kami ni Jameson. And sabi ko sa akin, mabait si Barbie, alagaan mo lang. Marian Rivera, channeling her inner boy's charm sa cover ng isang magazine. Super happy ako na meron akong something new na nagawa for myself. Hirit ni Dingdong Dantes, pare, pakis nga. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.